So matapos pakinabangan, mukhang basta na lang din bibitawan si Joel Embiid. Shinutdown na siya ng Philadelphia ngayong season dahil sa kanyang knee injury. Nakapaglaro naman siya ng 19 games na meron 23 points, 8 rebounds at 4 assists. Nasa 4 games behind ngayon ng Sixers na number 10 para sa play-in. So medyo mahirap naman mahabol yon, hindi naman imposible, mahirap nga lang. Iniiwasan din ni Joel Embiid na magkaroon ulit ng surgery sa kanyang tuhod. Ito ang recommendation sa kanya na idaan sa katulad na procedure ng kay Lonzo. Pero hindi na rin babalik yung dati niyang laro. Base kasi doon sa mga report, kapag si Embiid hindi nakapaglaro until February 2026 dahil pa rin sa kanyang injury, hindi pa alam kung mapipilitan na si Joel Embiid ay mag-retire. Ang official statement kasi doon ng Philadelphia, nakita ng medical team na hindi kaya maglaro ni Embiid buong season. Kung hindi makakapaglaro si Embiid ng 1 taon at makikita ng Sixers na kailangan nilang mag-move on, pwede silang mag-file ng medical retirement sa NBA at sa Player Association para kay Embiid. Ito rin ay kung papayag si Embiid. Ang kontrata kasi niya kakaiba tulad ng kay Zion or kinopya ng Pelicans dito kay Embiid. Kung ilang games or minuto ang malalaro, doon nakabase ang kontrata. Meron pang 1 taong natitira sa original contract ni Joel Embiid at yung extension na pinirmahan niya last season nasa $192 million sa loob ng 3 taon. 59 to 69 million dollars yon. Muntikan pa na magkaroon ng $70 million per year si Embiid. In total, may natitira pa kay Embiid na $247 million sa loob ng 4 na taon. At kasama dito yung isang natira sa kontrata niya plus yung 3 taong extension para makalusot doon ang Philadelphia sa malaking kontrata. Actually, dapat ngayon taon pa lang mabibigyan ng extension si Embiid. Minadali ng Philadelphia yun para hindi maibigay yung 4 to 5 years na max contract. Kaya din si Embiid agad nag-agree at hindi na tinanong. Kasi nga win-win situation yun para kay Embiid dahil kakagaling lang niya sa major injuries. In total, may natitira kay Embiid na $247 million sa loob ng 4 na taon. Kasama dito yung 1 taong natitira sa original contract at yung 3 taon sa extension. Kumbaga makakalusot doon ng Philadelphia kung hindi agad sila nagmadaling magbigay ng malaking kontrata or nagbigay agad ng extension. Magpapahirap yun sa kanila sa mga susunod na taon kung si Embiid ay hindi na nga katulad ng dati. Kaya ang pwede nilang gawin, mag-file ng medical retirement para kay Embiid at ma-wipe out or matanggal yung kontratang pinirmahan niya. Wala ding nakalagay na clause dun sa extension ni Embiid. Hindi problema kasi yung babayaran na kontrata ng Philadelphia. Yung mag-a-appear sa kanilang salary cap, yun ang problema. Kapag si Embiid hindi makakalaro sa timeline ng kontrata niya, double whammy yun sa Sixers. Dahil hindi sila makakapag-sign ng player na makakatulong sa kanilang championship run. Aasahan mo na lang din si PG at si Tyrese Maxey. Pwedeng mabago ni Embiid ang rule sa eligibility na hindi pwede magpapirma ng kontrata kung 3 years prior pa bago ma-expire. Matagal na rin naman kasi yung rule na yon at hindi lang naman si Embiid ang tinamaan nun. Hindi pa rin tapos yung kalbaryo ng Sixers dun. Kapag sila ay hindi pumasok sa top 6 sa first round pagdating ng May or June, masakit doon sa Philadelphia, posibleng mapunta yung another top player na prospect sa OKC. Dahil yon sa trade dati ni Al Horford mula dito sa Sixers papuntang OKC. Ang Sixers din ay top 6 sa worst record ngayon. Ang pampalubag loob doon sa nangyari kay Embiid ay kung mariretain nila yung top 6 until June at hindi mapunta ng Thunder.